umpisahan na po agad natin mga kababayan. Ito pong ating talakayan. Pero bago muna tayo pumunta dito sa ating talakayan mga kababayan, muli na naman pong nag-post ito pong si Pyra Lucas ng laban dun sa mga politiko dyan po sa Tarlac. Halatang halata mga kababayan na medyo natatakot na ata yung makakalaban ng mga politiko pong ito sa darating na 2028 presidential election. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, mukhang yung binabanata ni Pyra Lucas, sinasabi niya anti-corruption. Pero yung mga binabanatan po niya mga politiko, yung mga nasa sa Tarlac lamang po. So ngayon mga kababayan, ito po yan. Sabi po niya dito, spend your time with your family, ESP. This Christmas for humanitarian consideration, sabi daw po ni Ombudsman Boying Remulla mga kababayan. Pero sige, kung titingnan po natin, kung ito po ay may kaso mga kababayan, hindi na naman po pwede na hulihin po ito ng wala pong warrant of arrest. So ngayon mga kababayan na nakakapagtaka po dito, bakit masyado naman po ata na pinupunteriya ni Pyra Lucas yung mga politiko dyan po sa Tarlac? At sa kanyang dating po na ito, mukhang hukuman na po siya. Uhusga daw mga kababayan na kahit hindi pa napapatunayan yung isang tao na nagkasala, para sa kanya mga kababayan dapat na pong ikulong. Katulad po mga kababayan kung titingnan nyo, katulad ng mga ginagawa nitong si Pyra Lucas, dito po kay Congressman Bong Rivera at dito po kina Ma'am Susan Yap at at doon po sa gobernador mga kababayan ng Tarlac. Kaya nakakapagtaka po dito bakit malaki tayo nagtatanong lang naman malaki po ba ang pondo mga kababayan? Malaki ba ang pondo na ibinaya di umano sa iyo Pyra Lucas para banatan mo ng banatan yung posibleng makakatunggali ng bossing mo sa darating na 2028 national election? Bakit mukha bang natatakot si boss mo? Alam ba na kapag tumakbo sa Tarlac hindi po mananalo? Kaya mga kababayan ito para po sa akin, wala pa naman po mga kababayan na inalalabas na warrant of arrest ang hukuman at hanggat mga kababayan na hindi po napapatunayan na sila po ay nagkasala, mahirap pong sabihin na dapat na agad ikulong. Katulad ng sinabi ng ating mahal na presidente, kailangan pag nag-file ng kaso, kailangan kapag pininpoint yung isang tao, kailangan may matibay na ebidensya. Para nang sa ganun mga kababayan, kung sakaling hulihin, hindi na po makakawala pa. Pero sa sitwasyon po kasi nitong sina Congressman Bong Rivera, wala pa naman po mga kababayang warrant of arrest laban po sa kanila, kaya hindi po pwede na dapat po sila ay ikulong agad. Mukha atang napakapangit pakinggan yung sinasabi po nito pong si Pyra Lucas. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang tingin ninyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. At bago po tayo pumunta sa mga main topic natin mga kababayan, pakinggan muna po natin itong balita na nakita po natin sa DZMM Teleradyo. Ito po ay nangyari sa panahon ni Digong. Kung matatandaan nyo yung patungkol sa isyo ni Kian de los Santos mga kababayan, ngayon mukhang nabigyan na ng kasagutan dahil po sa inilabas ng Korte Suprema mga kababayan na affirms. So sabi nga dito, tingnan nyo SC affirms murder conviction in Kian de los Santos case. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan kasi mukha ata na yung tatlong pulis talagang makukulong na mga kababayan. Actually, ang pagkakaalam ko parang ipinakulong na sila pero dire-diretso pa rin po yung hearing mga kababayan. Pero ngayon, ito na po ata yung pinaka-final. So ngayon pakinggan po natin. Radyo Patrol Flash Report! Magandang hapon, Steve. Yes, Tito Willie at Doc Dennis, pinagtibay nga ng Korte Supremang hatol na murder conviction laban sa tatlong pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 years old na si Kian de los Santos noong sinagawa ang anti-drug operation sa Caloocan City noong 2017. Sa desisyong sinulat ni Associate. Ay, shoutout kay shoutout po kay Ma'am ayan, kay Abunako. Yan, may galab shoutout po from Hong Kong. Oy, thank you po sa maaga po ninyong pakape. Maraming salamat po at kita-kits po tayo pag napadpad po kami dyan sa Hong Kong. Anyway, ituloy natin mga kababayan. Si Justice Joseph Lopez na patunayan ng Second Division ng Korte Suprema na guilty sa murder ng mga pulis na sina Arnel Juarez, Jeremiah Pereza at Jerwin Cruz.
Sinentensya ng mga nasabing pulis ng reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakabilanggo at tinatasan ng bayaran ng 275,000 pesos ang pamilya ni Kian. Base nga sa ulat noong gabi ng August 16, 2017, hinarang at tinalugog ng mga pulis si Kian sa Baysa, Caloocan City matapos di mo nilang matagpuan ng mga Yan yung resulta mga kababayan ng pakikipaglaban kuno ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Na kung saan mga kababayan, meron pong isang inosenteng tao na nadamay at ito po ay si Kian de los Santos. At ngayon ay pinagtibay na mga kababayan ng Korte Suprema yung conviction dun po sa 3 pulis na nakadisgrasya dito po kay Kian de los Santos. Kaya nga kung makikita ninyo mga kababayan, marami po dito sa comment section ito pong balitang ito ang sinasabi na kaya dapat lang na itong si Duterte ay mabulok mga kababayan sa dahig. Ano po sa ICC, sa International Criminal Court. Dahil nga, kung ito nga mga pulis mga kababayan, 40 years na pagkakakulong at magbumulta pa sa pamilya ni Kian de los Santos. So ibig sabihin mga kababayan, talagang naging palpak yung madugong pakikipaglaban ni Digunggong sa ipinagbabawal na bato kasi ito may inosenteng nadamay at nakita ng Korte Suprema na talagang nagkamali yung mga pulis na nakadisgrasya dito po kay Kian de los Santos. So ngayon ituloy pa natin. manoy illegal na droga, pinagbuno siya ng mga pulis habang umiiyak at nagmamakaawa na makauwi dahil may exam siya kinabukasan. Pinilid din siya humawak ng tiwalya na tinakpan ng tilab baril at nakataas ang kanyang damit sa ulo. Pinila siya ng mga pulis patungo sa isang madilim na lugar malapit sa ilog at pinaputukan ng maraming beses ni Juarez at Tereda habang nagbabantay si Cruz. Tinanggihan ng mga pulis ang pananagutan at iginit na tumugon lamang sila sa ulat ng drug activity pero sa investigasyon ng Regional Trial Court, Court of Appeals at SC, natagpuan na lahat ng elemento ng murder ay naroroon kung saan walang pagkakataon si Kian na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon pa sa Korte Suprema, hindi rin may tuturing na depensa ang kanilang pagganap ng tungkulin dahil ang pagpatay sa isang minor de edad ay hindi kailanman bahagi ng legal na operasyon ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na si Duterte ang arkitekto na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato pero si Bato de la Rosa ang nag-implement dahil siya po ang PNP chief noong mga panahon na yon. Ngayon mga kababayan, nung in-implement nila yan, hindi na po nila na-control. Kasi nga, meron na pong reward system yung kota-kota system. Ngayon mga kababayan, syempre, yung iba mga kapulisan, di ko naman po nila lahat, nung mga panahon na yon, talagang gahol na gahol sa mga reward mga kababayan. So ngayon, kahit inosente, basta nakita, nadakip, itinumba mga kababayan, nataniman, yun na yun. May reward na. Di ba mga kababayan? Kaya nga po kung titingnan po natin, talagang kawawa rin yung ating mga kapulisan mga kababayan nung mga panahon kasi ginamit sila ni Duterte para ano? Para itumba yung mga kababayang Pilipino po natin at sa likod nun, nagninegosyo yung iba niya mga kaalyado ng ipinagbabawal na bato. Actually, bilyon-bilyon na ipinagbabawal na bato. So ngayon, ang maganda po dito, pinagtibay ng Korte Suprema yung conviction dun sa 3 pulis. Ano po na nakadisgrasya dito po kay Kian de los Santos. Ibig sabihin, guilty mga kababayan yung 3 pulis. Ano po at nagkamali sila sa ginawa nila kay Kian de los Santos. So ngayon, mga kababayan, ituloy pa natin. Ito pong usapin natin na ito. Dito naman po mga kababayan sa nakita po nating balita na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, buhat nung lumabas etong si Ramil Madriaga, nagsalita na po sa wakas etong si Sara Duterte. Kaso nga lang ang problema, puro kasinungalingan mga kababayan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. So sabi po dito sa UNTV News and Rescue, pakinggan po natin. Kaugnayan kay Ramil Madriaga, mariing itinatanggi or itinanggi ni BP Sara. Ibig sabihin mga kababayan, pinapasinungalingan daw po ni Vice President Sara Duterte. So ngayon pakinggan po natin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Git ni VP Sara. Sabi niya mga kababayan na hindi daw po niya binisita si Ramil Madriaga sa loob ng bilangguan at wala daw kahit na anong pagkakataon na sinubukan dalawin
ni Sara Duterte, ito pong si Madriaga, at wala daw po siyang inuutos na kahit na ano mga kababayan dito kay Madriaga. Sa madalit salita, hindi daw po niya kilala kuno ito pong si Madriaga. Yun po yung pinupunto niya po dyan. Anyway, tuloy pa natin. Para ang mga larawan na isinumite ni Madriaga ay pawang walang kaugnayan sa mga paratang sa kanya na kinunan lamang sa mga public events kung saan present din ang Vice Presidente. Paliwanag pa ni VP Duterte, hindi sinusuportahan ng naturang mga larawan ang mga alegasyon ni Madriaga laban sa kanya. Naniniwala ang Vice Alam mo, Vice President, hindi mo na matatakasan ang mga aligasyon sa ni Madriaga. Alam mo, sukol na sukol ka na dito. Kahit magsinungaling ka publicly, mas matibay pa rin ang tiwala ng taong bayan sa mga inilabas at mga ilalabas pa ni Madriaga. Bakit po natin nasabi mga kababayan? Kasi yung mga binanggit po ni Madriaga, mga sinumpaang salaysay niya po yun. Nag-under oath po siya. Samantalang itong pagtanggi ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, sa social media lamang po niya sinabi ito at hindi pa siya mismo ang nagsasalita. Ibig sabihin, may nagsulat ito para ipagtanggol itong si Sara Duterte. Ano po, empleyado niya na nasa OBP at ipinost sa mga social media account ni Sara Duterte. At nakakapagtaka nga dito mga kababayan, napakatindi ng issue na kinakaharap ni Vice President. Pero, di ba mahilig siyang gumawa ng video? Mahilig siya mga kababayan na magpaliwanag na nakabidyo pa nga. Pero nakakapagtaka po dito, statement lamang po na mga pagtanggi ang inilabas po niya. Lalo na at napakatindi nga ng issue na ito, sabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi lang pwede dito yung mga gani-ganito. Kung tutuusin nga, dapat naglabas siya ng video Yung siya mismo ang nagsasalita at sinasabi niya na walang katotohanan, hindi ko kilala. Si Ramil Madriaga, ginamit lang yung mga picture at yung mga picture na kung saan nasa isang event ako at nandun din siya, pinag-connecta na kami. Sabay tanggay ng walang katotohanan. Ang problema mga kababayan, paano kung totoo yung sinasabi nito pong si Madriaga? So ngayon ituloy pa natin. Presidente na desperado lamang si Madriaga na makalabas ng kulungan kaya't nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon para sirain ang posible niyang kandidatura sa pagkapresidente. Si Ramil Madriaga ay sinasabing dating nagsilbi bilang security aide ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng Davao City at Napakalayo pa ng usaping presidential mga kababayan, pero ang ano dito, sinasabi ni Sara Duterte kaya daw po nagsasalita ng mga ganyan, ito pong si Madriaga, dahil daw po gustong sirain. Gusto daw sirain ni Sara Duterte mga kababayan, ni Madriaga, yung kampanya ni Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Ibig sabihin, ang nasa utak ni Sara Duterte, kaya pala siya ginagano ni Madriaga, dahil tatakbo siya sa pagka-presidente, bagamat malayo pa. Pero kung titingnan nyo mga kababayan sa paliwanag kasi ni Madriaga, maliwanag naman na talagang yung mga sinabi niya, talagang ginawa niya po. At utos yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga po walang kawala dito si Vice President kahit itanggi niya po yan. trabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Saka tandaan nyo sabi niya hindi niya daw kilala. Walang ugnayan sa kanya. Mamaya patutunayan natin na kilala ni Sara Duterte yan. Siya ang nagsiwalat hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga report, sinasabing nakasaad sa Hi Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Mega love shoutout. Shoutout din kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma. Mega love shoutout ha. Paang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang pangangampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ngayon mga kababayan, di ba sabi ni Sara Duterte, ano yung sinasabi niya? Sabi ni Sara Duterte, hindi daw niya kilala, wala daw pong ugnayan sa kanya, at ni minsan daw po ay hindi daw po siya bumisita sa BJMP. Tapos may sinasabi pa siya mga kababayan na desperado lamang daw po etong si Madriaga na makalaya, kaya daw po niya sinisira etong si Sara Duterte para daw po pigilan yung pagtakbo ni Sara sa darating na 2028 presidential election. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan muna natin yung posibleng kakaharaping kaso ni Sara Duterte dahil po sa mga sinabi niya
kay Madriaga nung mga panahong dumalaw po siya dito po kay Madriaga para makiusap na wag makialam o wag maglabas ng mga sikreto ni Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. So ngayon ito, pakinggan muna natin itong video ni Attorney Carlo Ibanez. Ano po, i-play po natin. VP Sara, pwedeng makulong dahil pinuntahan niya daw si Madriaga para patahimikin? Ay, Ma'am Miriam Thomas, Ma'am She, mega love shoutout ha. Sabi ng abogado ni Madriaga, 2 beses daw dinalaw ni VP Sara Duterte si Ramil Madriaga sa BJMP detention cell sa Bikutan para kausapin siya. Inalok daw na i-dismiss ang kaso laban kay Madriaga kapalit ang pananahimik nito. Kung totoo Kita nyo ha, ano, yung sabi, ano daw yung inialok ni Sara Duterte? I-dismiss yung kaso mo, manahimik ka lang. Diba? Pinag-aksayahan pa ng mahabang panahon ni Sara Duterte itong si Madriaga, mga kababayan. At saka ito nakakapagtaka dyan, kung hindi importante si Madriaga, bakit kailangan mong dumalaw ng 10 oras ng gabi? Para lang sabihin na i-dismiss yung kaso mo, manahimik ka lang. Tapos sasabihin mo, Vice President, sa inilabas mong statement, di mo kilala. At itong si Madriaga, desperado lang. Kaya nagsasalita ng laban sa'yo. Kasi nga gustong makalaya. Sabi ni Sara Duterte, pero inalok niya na i-dismiss yung kaso kung sakaling mananahimik etong si Madriaga. Anyway, tuloy pa natin. ito, may kaso ba si Inday? Well, yes. Posibleng makasuhan si Inday ng obstruction of justice. Ama. According to Presidential Decree number 1829, any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the investigation and prosecution of criminal cases are guilty of obstruction of justice. Under Section 1E nito, it may be committed by preventing witnesses from testifying or reporting the commission of offenses. Kaya, kung pinigilan mo ang witness, ibulgar ang nalalaman niya. Obstruction of justice yan. At mahalagang tandaan na sa kasong ito, hindi kailangang may pananakot, hindi kailangang may dahas. Basta tinry na pigilan ng isang tao na magsalita or tumistigo, pasok na kagad sa obstruction of justice yan. At yan mismo ang ginawa ni Inday, di ba? Pinilit daw niya si Madriaga na manahimik at huwag ituloy ang expose laban sa kanya. Kaya kung mapapatunayan ito, malinaw na nilabag ni VP Sara ang batas. Alam nyo, ito yung mahirap kay Sara Duterte. Ang dami niyang nilalabag na batas, mga kababayan. Diba kung tutusin, kung susumahin yung mga kasong kakaharapin ni Sara Duterte, baka may isang basket na, mga kababayan, sa dami na ang kanya mga pananagutan at mga aligasyon, lalo na yung mga matitinding aligasyon laban sa kanya. At lalo na, ito pang isang mapapadagdag sa posibleng kakasangkutan niya kung sakaling mapapatunayan na talagang pumunta siya doon sa BJMP at talagang pinakiusapan niya si Ramil Madriaga na i-dismiss ang kaso once na manahimik lamang ito. Parusa dito, kulong of 4 years to 6 years. Diba? Ako, hindi birong kaso ito ha. Posibleng makulong si Inday dahil dito. Saklap. So yan maliwanag mga kababayan na posibleng makulong ng 4 to 6 years etong si Sara Duterte kung mapapatunayan na pinipigilan niya etong si Madriaga na magsalita ng mga expose laban po sa kanya. So yan po yung possible na pwedeng kahantungan ni Sara Duterte dahil sa mga ginagawa niya, mga kababayan, para lamang wag magsalita ito pong si Ramil Madriaga.